Good evening, everyone. Alas 10 na. Mahigit 10, ano na ngayon? 10:24 ng gabi. Ayan, andito na yung mga alaga ko sa, sa baba. Andito na sila, oh. Kami ay matutulog na. Ayan sila, oh. Doon ang maliit. Tas yung malaki doon sa may pintuan doon ko nilagay. Tas ako dito. Dito ako sa ano. Ayan. Naglalagay ako ng cream sa kamay ko. Binigyan ako ng anong tawag dito, parang balm ata to. Pampalambot daw ng kamay. Ayan. Matigas na yung kamay ko. Pero ang bango, in fairness, mabango siya. Hand balm ito. Hindi siya klaro. Hand balm. Pampalambot ng kamay. Ayan siya. Ayan. Bakit hindi siya maklaro? Basta yun na yun. Katatawag lang ng amo ko. Sabi niya, matutulog na kayo. Sabi ko, yes. Yes. Ayan, natutulog na kasi yung malaki. Tas yung maliit, ano siya, kagabi di siya masyado nakatulog talaga. Nag-iiyak siya. Gusto niya lumabas kasi pupunta siya doon sa kwarto ng nanay niya. Iwala yung nanay. Ayan, ang kulit niya. Ayan, ano bang kwento natin ngayon? Masakit yung ano ko. Yes, you have snacks already. You go there, sleep. You sleep na, okay? Okay. You sleep na. Parang baby siya. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Okay, sleep na. Ito lang yung dala ko dito. Itong balm at saka yung ano natin, ang buhay natin. Sign of aging. Ewan ko, hindi ako nakakatulog pag ano. Hindi kumpleto yung gabi ko pag walang Vicks. Kailangan meron talaga ako nito. Na-addict na ata ako sa amoy ng Vicks. Ayan. Nagbakasyon yung mga amo ko sa Greece ata sila ngayon. Sa Greece. Ayan. Tapos alam ko na kung anong dadalhin niya. Sabi niya, Lin, gusto mo ba ng yung sandals daw, sandals. Sabi ko, parang hindi ko naman siya type. Kaso, kung ano gusto nila bilhin. So, yun na lang, diba? Wala tayong choice dyan. Sila ang may choice. Kung ano ibibigay nila sa atin, yan na yun. Yung buko. Gusto kong putulan yung buko. Ayan. Sa Sunday sila darating. Sunday sila darating. Tapos kinabukas ay pagka-Lunes, trabaho na ulit. Sabi ko, enjoy nyo yung nyo, yung vacation nyo. Kasi may plano ako. May plano ako ngayong, ngayong this coming March na uuwi ako. Magpapaalam ako na uuwi. No, April pala. Mga ganyan. Graduation or ng anak ko. Birthday niya. 18th birthday ng anak ko. So, kailangan andun ako sa isang niya, event. Birthday niya or graduation niya, yun ang ko. Target ko na makauwi talaga. Pero nakadepende pa rin sa kanila kung papayagan tayo. Alam niyo, super blessed ko sa mga amo ko ngayon. As in. Hindi naman sila perfect na yung perfectong ba. Siguro magagalit, pero hindi pa naman ako nakagalitan ng mga amo. Sa sa 6 na buwan, magpipitong buwan na ako ngayong ngayong 1 ng Oktubre. O diba? 2 pala. October 2. Mag-ano na ako. 7 months na tayo. 7 months na pala ako dito. Magwa 1 year na.
Sakto sa sa April, ngayong March, na ako dito, 1 year. I-try natin. Try natin magpaalam kung papayag sila. Ewan ko kung papayag. Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Pero gusto ko talagang makauwi. Yun. Kahit wala pa akong ipon. Need talaga na andun ako sa birthday ng anak ko. Kasi niya yan debut niya at saka graduation niya sa grade 12. Oh, grade 12 na yung anak. Grade 12 na yung anak ko ngayon. So, graduating na siya. Yun ang target ko ngayong March. Yun lang. Sa mga gusto, andito pala ako sa Kuwait. Tapos may nakita akong video kanina ni andito rin siya. Ang pangalan mo? Basta, yung ibang, yung nasa ibang bansa na taga Saudi, Kuwait, sa mga Middle East na area, takot daw sila. Or even yung mga, anong tawag doon? Mga first timer na papasok dito sa Hong Kong. Sa akin, ganyan din ang feeling ko noon na baka hindi ako matanggap dito sa sa Hong Kong kasi siya, parang natatakot ako na baka ma-terminate. Yun nga, yung ma-terminate tayo. Yun ang isa sa mga kinakatakutan ko noon. Pero nung nandito na ako, kasi sanay naman tayo sa trabaho, di ba? Ex-abroad ako doon sa sa Kuwait ng 6 years. Mag 7 years ako doon sa Kuwait. Nagstay. Alam naman na natin kung anong gagawin natin sa ating mga trabaho. Yon, trabaho natin, ang paglilinis, yung gawin ang mga utos ng mga amo natin. Tas yung magiging honest tayo sa sa mga ginagawa natin. Yun ang pinaka-importante. Tas yun, alam mo, first day ko talaga dito, nagkaroon talaga ako ng parang ako ba, kinakabahan ako, parang nangangapa ako anong gagawin ko, mga ganyan na feeling ba. Sabi ko, mabait kaya tong mga to, kasi mga bata pa sila, mga ako, ahead ata ako ng sa kanila, 8 years ang ko sa kanila, 32 pa yung mga amo. So ayun, nabasag ko talaga yung yung pang soap na kutsara nila yung sa soap. Pagkahugas ko ng pinggan, naghuhugas ako ng pinggan, parang hindi ko yung feeling ko ba na kinakabahan ako. Tas yung luto ko masarap ba o kasi kinakabahan ako na ba. Mabait naman sila, as in yung pag-welcome nila sa akin, as in grabe talaga. Pero hanggang ngayon, as in thanks God talaga, yun ang pinagpapasalamat ko talaga na yung mabait. Sana bigyan ako ng amo na mabait. Even doon naman sa Kuwait is mabait din naman yung mga amo ko. Yung problema ko lang talaga doon sa Kuwait is ayaw akong pauwiin. Tas yung trabaho ko super siya, yung super mabigat siya para sa akin ba. Yun, nagbubuhat ako ng mabibigat na mga bagay. Yun ang pinagproblema. Yun talaga ang isang pinakaayaw ko nung ayaw akong pauwiin ng amo ko. Pero time yun ng COVID time yun, tas di niya ni-renew yung yung visa. Ayun. May naman sila, may point naman sila na ayaw akong pauwiin kasi COVID nga. COVID time yun. Ayun, nagstay ako doon ng 6 na taon sa kanila. Tapos nakapagtrabaho ako sa labas, sa school. Siya, cleaner ako doon sa school. Tapos 1 taon din ako doon bago ako nakauwi. Kasi need ko na talagang umuwi noon. So ayun,